isang magaling na politician at isang politician na merong malasakit sa puso. Kaya nga nagkakagulo tayo rito eh, 'di ba? Ang bigat pala, no? Ang bigat. Akala ko vlogger lang ako, 'di ba? Akala ko ano lang eh. DDS supporter lang ako, vlogger lang ako, andito lang ako, 'di ba? Ano ito si Tore? Baka hindi Pilipino? O iset kang opisyal ka? O panahon na siguro, nagsabayan tayo, tapos na-duty rin ako, duty pa ako, hahamunin na kita kayong barilan. Yes. Tama ang description ni US President Donald Trump that the ICC works like a mafia. Like a syndicate, pwede mong bilhin pala Yes. ang ICC para magpawarrant ka and then gamitin mo ang poder ng gobyerno, magpadukot ka ng tao. Yes. Iyan ang nangyari kay Pangulong Duterte. So therefore, Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Okay, isang magandang araw po sa inyong lahat. Today is March 15, araw ng Sabado dito sa Pilipinas ha. Alas 6 ng gabi dito sa akin. Kagagaling lang natin doon sa Liwasan Bonifacio para makapag-cover muli. Kaso hindi lang ako makapag-live, gawa na nga sira kasi yung phone natin na isa. Yung isang gamit ko, hindi naman nakalagin doon yung YouTube ko kasi nga pinag-iingat ko yung account ko dahil baka ma-hack pagka masyado marami pinaglalagtingan. Di ako nakapag-live pero nakakuha ko ng video. So, yan ang in-upload natin din sa Facebook page natin. Reaction tayo mga kayon. Unang-una, maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas. Yung mga OFW na laging sumusuporta kay Tatay Digong, kay BP Inday Sara, yung mga nasa Netherlands na mga OFW, bantayan nyo si Tatay Digong, ha? Alam ko, gagawin nyo yan. Bantayan nyo. Ramdam ni Tatay Digong na nandiyan kayo sa labas, believe me. Pati yung mga viewers natin sa Pilipinas na naniniwala, ang dami nagme-message sa akin. Grabe kayo. Grabe yung support ang ginagawa nyo sa akin. Talaga, hindi sapat yung salamat, yung thank you. Kaya laging ang umpisa ko, thank you eh, di ba? O isang attendance check muna tayo dyan mga kayon. This time, sa comment section, paki-comment dyan sa baba kung saan yung pinaka-exact location nyo. Paramihin natin nang sa ganon malaman nila na hindi lang tayo nag-iisa, hindi lang nag-iisa si Tatay Digong, hindi lang nag-iisa si BP Inday Sara, marami tayo. Ganun na lang eh, no? Ganun na lang talaga ang takot nila sa mga Duterte. Paki-comment dyan sa baba kung saan pinaka-exact location nyo mga kayon, abroad ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-comment yung area nyo dyan. Tapos paki-double check na rin kung nakasubscribe ikaw. Kung hindi ka nakasubscribe, paki-click yung subscribe button. Sa tabi ng subscribe button, merong bell icon. Paki-click yung bell tapos piliin nyo yung all para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Kasi kung nakasubscribe ka lang, hindi ka man-notify kung may upload ako kasi may nagko-comment sa akin dyan, ang tagal ko raw nawala, araw-araw tayo nag-upload. So, ibig sabihin, nakasubscribe lang siya pero hindi nakaklik yung bell icon kaya wala siyang notification. Salamat din sa mga bagong pasok sa members natin, sa membership natin, Queen O, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Mahos Bongo, Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier, Manik Sangko, Franklin Porog, JU Production. Maraming salamat sa pag-contribute nyo sa join membership natin. Kung gusto nyo pumasok sa join membership natin, meron naman tayong join button dyan. Merong bayad dyan para lang sa mga nakakaluwag-luwag o yung mga gusto mag-share ng blessing. Maraming salamat. Pwede naman yan. Kung hindi naman okay na sa akin, huwag na kayong mag-skip ng ads. Walang problema, walang pilitan, wala problema, walang plastikan, wala. Pwede na kayong manood dito, huwag lang kayong mag-skip ng ads. Okay na ako doon. Okay. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat. Ganito. Lagi ko yung ina-update kay Tatay Digong. Kasi talagang ito lang yung pwede natin, at least, ito lang yung pwede kong gawin. Yung palawakin yung boses natin. Ipakita natin kung gaano tayo karami dito through comments, through like and share ng mga videos natin. Alam kasi nila, sobrang dami natin eh. Diba? Kaso, pinaninindigan nila at yung pagkatatraidor na ginawa nila sa isang tao, hindi lang isang ordinaryong tao. Actually, hindi eh. Huwag na natin sabihin presidente. Di ba? Huwag na natin sabihin na former president. Kasi baka magkaroon ng discrimination eh. Regardless kung anong position mo, kung sino ka man tao, dapat ang tao, ang kapwa-tao talaga hindi ipinagkakanulo. Hindi binebetray, hindi basta-basta binibigay sa mga foreign country o kahit na kanino man na hindi natin jurisdiction. Parang ano lang yan eh. Parang ibinigay mo, di ba? Meron naman tayong sariling batas. Meron tayong parang binastos nyo na rin yung Supreme Court. Pinadala nyo sa ICC.
sa foreign country ang isang tao, kahit hindi na isang presidente o isang former na president, ganun kayo kalupit. Not to mention na yung tatay mo, pinalibing ni Duterte sa libingan ng bayani, sa gusto mong paglibingan. Di ba? Binigyan ng hustisya. Ilang presidente yung dumaan, no? Ilang presidente yung dumaan na hindi mapailibing-libing yung tatay, yung senior. Tapos ngayon, naipalibing ni Duterte pero wala lang, di ba? Pero okay lang kay Duterte, di ba? Okay lang kay Tatay Diggs di ba? Si Tatay Diggs talagang isang politician, isang magaling na politician at isang politician na merong malasakit sa puso. Kaya nga nagkakagulo tayo rito di ba? Umalma yung retired army, ito mapapanood nyo. Umalma yung mga nasa probinsya, umalma yung mga OFW, lumabas sa kalye, pinagkasigawan Duterte, Duterte, Duterte. Kung masamang tao si Tatay Digong, o sabihin na natin na marami siyang nagawang kasalanan, ni isa walang lalabas sa kalye para sumigaw ng apelido nila. Totoo yan, di ba? Di ba? Hindi lang isa, dalawa, kumpul-kumpulan, grupo, at hindi lang isang lugar. Marami ang lumalabas at sumisigaw sa kalsada na we stand for PRRD, bring Duterte back home. Di ba? Kung talagang masama yan, sana maisip ng mga taga-ICC yan. No? Ewan ko lang kung nakakapag-isip, baka mamaya politikahan din ang labanan di ba? Baka mamaya ganun din ang labanan, di ba? Bili mo, lalabas yung mga tao, magsisigaw. Siyempre, mag-iisip ka na, bakit ganun? Despite the fact na supposedly na criminal itong taong to, pero ang daming may gusto, ang daming lumalabas, iba't ibang bansa. Siguro naman may TV sila doon, nababalitaan nila. Di ba? Doon pala magtaka na sila. Di ba? Magtaka na sila, bakit ganun? Di ba? Medyo gumaganda na rin kahit papaano yung tulog natin. Kasi noong mga nakaraan, talagang andap-andap talaga Talagang ang bigat, no? Ang bigat. Ang bigat sa puso. Akala ko wala lang To tell you honestly, real talk tayo rito. Akala ko wala lang, okay lang kasi vlogger lang naman ako, di ba? Pero the moment na yung nangyari nung March 11, yung kinagabihan noon, kinabukasan hanggang sa sumusunod na araw, kagabi medyo may ayos-ayos lang yung tulog ko kasi maaga akong humiga, maaga akong humilata. Ang bigat pala, no? Ang bigat. Akala ko vlogger lang ako, di ba? Akala ko ano lang DDS supporter lang ako, vlogger lang ako, andito lang ako, di ba? Ang bigat pala, no? Ang bigat sa pakiramdam. Tapos, every time na makakapanood ako, talagang hindi mo maiiwasan maluha. Ilang beses na rin ako naluha rito sa inyo. Di ba? Sobrang bigat. Ganun pala yun, no? Kahit na hindi mo kamag-anak, hindi mo kapatid, hindi mo magulang, presidente mo, malayo, di ba? Kung tutuusin, malayo di ba? Presidente, tapos ikaw, citizen. Pero putya, yung pagmamahal pala, ganun pala yun, no? Ang bigat, no? Ang bigat to the point na hindi ka papatulugin. O kaya makatulog ka man, aandap-andap yung tulog mo. Tulog manok ka nga, ika nga nandun sa nag-comment sa akin, tulog manok. Di ba? Pero anyway, dasal tayo mga kayon. Alam ko, nadyan lang kayo, nakasuporta lagi sa akin. Maraming salamat, ang ganda ng views natin. Thank you. Talagang hindi sapat talaga yung thank you. Alam niyo yan, lagi ko kayong pinapasalamatan dito. Okay, simulan na natin to. Retired Army, lumabas na. Hindi ko lang kilala kung sino to, pero syempre sa dami. Pero ang balita ko kasi, meron mga iilan na mga kapulisan, mga AFP na nagre-resign. Tapos naglabas nga yung PNP, saka yung AFP na huwag silang mag-share o magpapakita ng simpatya. Mag-share na regarding kay Tatay Digong na nagpapakita ng pagsimpatya nila kasi mapapagpaliwanag sila at pwede pa sila masuspindido at baka pwede pa mauwi sa termination. So yun yung memorandum para sa kanila. Akala ko nga para sa aming mga vlogger. Sabi ko, patay, hindi pa pwede yun, di ba? Freedom of speech yun. Yung pala sa kanila lang, sa AFP, saka sa PNP. Panoorin na natin to mga kayo, retired army, lumabas na. Sa Tagalog, magandang gabi. Magandang gabi, sir! Hinahamon ko na. Nandito Ayan na. na yung mga tao na giingon yung talawan. Dito na. Yung matapang, nagtago na. Baliktad na kayo ng panahon. Magdasal kayo na hindi bumaliktad ang mundo. Dahil malapit na ang karawan nyo. Kung BBM kayo, hindi tayo magkaaway. Loyal kayo sa BBM. Anong nakikita nyo ngayon sa ating bansa? Kung BBM kayo, hindi ko kayo nahamon, hindi tayo magkaaway. Magkaisa tayo.
Tingnan nyo ang mundo, tingnan nyo ang bansa natin ngayon. Ano nangyari? Tinatawanan tayo ng ibang bansa ngayon. Dahil sa ginawa nyo, para hindi kayo Pilipino. Lalo ito si Torre, parang hindi Pilipino. Uisit kang opisyal ka. Panahon lang siguro, nagsabayan tayo, sa na-duty rin ako, duty pa ako, hahamunin na kita kayong barilan. Tandaan mo, Kahit anong tulong mo dyan. parang hindi ka Pilipino. Magkano ba binigay sa'yo? Hinamon na si Torre, no? Ilang bilyon? Ikaw lang ang makinabang, ikaw ang magsayang buhay mo. Tingnan mo mga kapwa mo Pilipino, hindi kumakain. Tangina mo. Dito ako ngayon, hindi ko sinasabi sa mga anak ko, pasensya na mga anak, mag-duty lang kayo ng maganda. Babayaan nyo ng papa nyo. Pagtanggol ko ito, karapatan ko. Huwag kayo magkasali. Kung nandyan na kayo sa posisyon nyo, dahil opisyal din kayo, sana tingnan nyo ngayon kung anong Pilipinas ang bansa natin. Lumabas na kayo dyan! Ang tatapang nyo! Tangina nyo! Umangat kayo dito. Nakikita ko kagabi, muntik na ko atakihin dahil sa taas yung baby ko. Hindi ko matanggap ang ginawa nyo kay Presidente, kay Tatay Digong! Kung hindi kay Tatay Digong, hindi ito masasahod nyo! Bullshit! Tangina nyo! Galit na galit si Taan tatay. nyo! Bumaliktad lang ang mundo ngayon! Titaan nyo! Sa mga palibot dyan, mga kasamahan ko, relax na kayo dyan! Hamunin natin ngayon ang mga tao. Duwag! Dito na! Lumapit kayo dito! Tangina nyo, barilan gusto nyo! Buisit kayo ha! Sumusobra na kayo! Akala nyo kayo nasa inyo ng mundo! Inaabot ko yung mga duwag! Dito na kayo! Yung matapang lumabas na dyan! Grabe, di ba? Tangkin yung mga baril nyo! Subukan natin! Tingnan nyo ha! Napupoisit ako sa inyo dahil ang pinagkikita nyo kay Tatay Digong, hindi na kayo ano. Mabigat. Tingnan nyo. Binigyan tuloy ng tubig eh. Kahit ito yung tao, basta ginusto niyan. Maraming salamat po sa ating kasama si Sir Jojo Veloso. Ayun. Inyong po muna, Jojo Veloso. Masyadong Nag-init eh. Nag-init eh. Nag-init tuloy eh. Totoo no? Totoo. Grabe. Hindi ko alam kung ano pa ba yung tamang term eh. Bukod sa grabe. Sobra yung ginawa nila kay Tatay Digong. Sobra. Pero si Tatay Digong hinarap pa din eh, no? Kung tutuusin, pwede siyang pumalag, di naman siya siguro babarilin doon. Pwede siyang pumalag, pwede siyang hindi sumampa sa sasakyan, mag-delay in tactics sila, di ba? Pero hindi niya ginawa. Talagang hinarap niya. Ganong katapang si Tatay Digong, no? Ganong katapang. Talagang taga-Davao talaga eh, di ba? May paninindigan actually, may paninindigan doon sa mga hindi ito aminin natin no, hindi perfect yung war on drugs. Oh, hindi perfect. Pero at least siya lang ang gumawa, 'di ba? Hindi natin mape-perfect yung isang plataforma o yung isang event, 'di ba? Hindi naman mape-perfect 'yan eh, 'di ba? Pero at least etong taong 'to si Tatay Digong, ito yung may ginawa, 'di ba? Ito yung may ginawa para sa bayan. Tingnan niyo nangyayari ngayon, no? Sa lahat, tatatak yan eh. Alam mo, pag may ginawa kang mabuti sa tao, regardless, presidente ka man, ordinaryong tao ka man, senador ka man, pag marami kang ginawa na magandang at kabutihan sa tao, sa buong bayan, tatatak ka. Yun ang nangyari kay Tatay Digong. Tumatak sa atin. Hindi lang sa isipan natin, tumatak pati sa puso natin. Kaya nga ganun tayo ka-emotional eh. Pag si Tatay Digong yung pinag-uusapan, ang tanda na ni Tatay Digong, 79 years old. Pahinga-pahinga na nga lang yan eh. Di ba? Enjoy na nga. Isipin nyo yung tatay nyo. 79 years old. Di ba dapat pahinga na lang yan? Pasyal-pasyal na lang yan. Tour na lang yan. Punta rito. Enjoy, in short. Enjoy. Pero si Tatay Digong, pinakialaman yung bike cam. Di ba? Bakit? Kasi concern siya sa atin. Sa pera natin. Di ba? Ano nangyari? Ngayon, tumatahimik yung bycam dahil dyan. Di ba? Dahil dyan sa issue na yan. Pagtatakpan eh, di ba? Pwedeng pagtakpan eh. At yun na nga yung ginagawa nila actually, di ba?
So ngayon, parang namamatay yung issue sa BICAM, di ba? Eh malamang bubuhayin ulit ni Attorney Vic yan, kumukuha lang ng tiyempo yan. Eh medyo wala pa kasi tayong 1 week, pang-4 na araw pa lang ito na wala si Tatay Digong sa Pilipinas, di ba? Kaya ang sigaw ng taong bayan, bring home the former President PRRD. Panoorin natin kung ano yung next. Ano ba itong next ko? Ito, kanina, hindi ko na naabutan to eh. Galing ako rito kanina sa Liwasan Bonifacio, sira lang yung cellphone ko, hindi ako makapag-live. Ang gamit kong pang-record, yung isang cellphone ko na hindi naman nakalagin doon, yung aking YouTube, kaya hindi ako nakapag-live dahil ayoko mag-login ng kung saan-saang cellphone eh. Kasi baka mamaya, mahirap na. Ito lang naman yung pinagkakabuhayan natin. Panoorin natin ito, sa SMNI exclusive interview. Well, ito na yung pinakamalaking pagtatraidor sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos ng naging presidente ng Pilipinas magmula kay Diosdado Macapagal hanggang kay Digong, hanggang kay Bongbong ay nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo. Pero ito na po yung pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang naging presidente. Kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente, dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po siya ng bayan natin nung araw. Si Freddy Aguilar yan, ha? Isa po si Presidente Duterte o si Digong kung tawagin namin. Tatay Diggs. Sa napaka-popular na presidente na nasaksihan ko rin sa buong buhay ko. Siya na po yung pinakamahal at minahal ng mga Pilipinong naging presidente. Sing edad pala to ni Tatay Digong, si Freddy Aguilar. Legend yan, OPM, di ba? From Diosdado Macapagal Arroyo hanggang ngayon kay Bongbong Marcos, anong sinabi niya? Ito na nga daw ang pinaka-worst. Totoo naman, di ba? Wala na tayong dapat pag-usapan dyan dahil alam naman natin at ramdam natin na ito na talaga ang pinaka-worst. Even yung PhilHealth, saka yung BICAM, di ba? Pinaka-corrupt na budget ng Pilipinas, di ba? Ano nangyari? Hanggang ngayon, pinagpapaliwanag pa rin nila. Eto, puntahan natin si Ka Eric. Nandun din to kanina, nakita ko. Si Ka Eric sa Liwasan Bonifacio. Dalawa lang ang panalo dito sa pagkawala ni PRRD. Si Marcos at yung mga NPA na yan. Pakinggan natin yung usapan nila rito sa SMNI. Biggest winner of this, dalawa. Ang biggest winner sa nangyaring pagkakadukot at iligal na pagkakadetini kay Pangulong Duterte, maliban kay Marcos at kay Romualdez, na sila ay mawawalan na ng malakas na threat of political opposition dahil wala na si Pangulong Duterte physically at isusunod nila si Vice President Sara Duterte to consolidate power. The biggest winner dito po sa isang napakalaking pagtataksil at pagkikipagkonsabahan ay ang CPP, NPA, NDF. That is the reason nationwide sila ay kumikilos at nagpapalakpak para magparada sa pagbubunyi sa nangyaring pagkadukot Tuwa yan. at iligal na pagkakadetini kay Pangulong Duterte. May mga na nababalitaan kami tungkol dito sa ICC na ito ay parang isa sa mga pinakahawak ng mga makakaliwa. Totoo ba yun, Ka Eric? Magandang tanong ang binuksan ni Brother Jay. Yes. Thank you for that question. Ang ICC po was a creation of non-government organizations. Mainly mga leftist, socialist-oriented, and communist sympathizers na naka-base sa Europe. There is one organization na binuo, Jay, sa tanong mo, na ang tawag po ay ILPS, International League of People's Struggle. The ILPS was created by Communist Party of the Philippines at ginawa siya na International Alliance. Ang ILPS was part sa mga nagtulak para mabuo ang ICC. Therefore, ang ICC was an idea in the creation of leftist organizations, pro-socialist groups, and pro-communist operators na mainly na sa Europe. So, hindi katakataka sa tanong ni Jay kung ito ba ay konektado sa local communist terrorist group. Of course, pasensya na po kayo, mga kababayan, at dito ko ito ibubulgar sa inyo. Si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Yes. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Patakas. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Yun pala. Created by CPP purposely. Sa dinami-daming lawyers na matitino, magagaling at matatalino kumpara sa kanya, but siya ang pinili ng ICC as legal counsel of the ICC in the Philippines. Kasi? Di ba? Kasi
recommended siya ng Central Committee, International Department ng Communist Party na nakabase sa the Utrecht, Netherlands. Nako. Katabi Kaya lang naman ng pala Hague, Netherlands. Kasi kung matatandaan kasi natin kay Eric, hinihingi noon ng Pilipinas itong si tatay ni Marcos. Kilala mo yung pangalawang tatay ni Marcos? Si Joma. Si Joma Sison. Wala ba yun? Mag-ama sa pagkabupols. So yung tatay ni Marcos tapos si Joma Sison, hinihingi Ay, pero noon. kababayan niya yun, Ilocos eh. Parang Hinihingi Ilocos. yan noon ng Pilipinas. Ayaw Agree. ibigay ng ICC. Ayaw. Kasi nga ang mga sinasabi nga daw diyan na yan ay konektado sa Sa kanila. NPA. And correct si Brother J. Yes. The ICC is a political instrument. Yes. It is not an objective court. So therefore, ang kanyang simpatya ay papunta sa mga kaliwa. Correct. Sa ngayon, ang sinasabi natin, when Joma Sison was still alive, nandyan siya nakabase for almost 40 years. Nagtago sila dyan sa Utrecht, sa Netherlands, sa Belgium, sa Norway, sa Germany. At itong mga lugar na ito ay malakas ang Communist Operations International. Hindi may pabalik si Joma Sison in spite of the war against humanity, Yes. crimes against humanity, na kanyang kasalanan sapagkat hinaharang siya. At hindi tayo makapagsampa ng kaso sa ICC against Joma Sison sapagkat nandun po ang pagharang ng mga grupong sympathizers ng grupong Yung CPP, pala yun? NPA, NDF. So the biggest winner of this, dalawa. Ang biggest winner sa nangyaring pagkakadukot at iligal na pagkakadetini kay Pangulong Duterte, maliban kay Marcos at kay Romualdez, na sila ay mawawalan na ng malakas na threat of political opposition dahil wala na si Pangulong Duterte physically at isusunod nila si Vice President Sara Duterte to consolidate power. The biggest winner dito po sa isang napakalaking pagtataksil at pagkikipagkonsabahan ay ang CPP, NPA, NDF. That is the reason nationwide sila ay kumikilos at nagpapalakpak para magparada sa pagbubunyi sa nangyaring pagkadukot at iligal na pagkakadetini kay Pangulong Duterte. Sigurado Mga yan. kababayan, hindi na po ito legal debates, no? Wala pong pagdududa, walang pag-aalangan, idinideklara po ng mamamayang Pilipino na iligal na pinadukot ng gobyernong Marcos at ng kanyang mga tauhan gamit ang Philippine National Police. Ang nangyari pong pagkakakuha kay Pangulong Duterte noong March 11 ay isang kaso ng rendition. Ito po yung hindi nila nagawa kay Pastor Kibuloy. Yes. Kung nakuha nila si Pastor Kibuloy noong, I think, unang linggo ng September, it was a prepared rendition. Yes. May mga puti, may mga Amerikano nakaantabay, and then may mga nakaantabay na eroplano na doon sa Davao Airport. Rendition, mga kababayan, is a process of kidnapping without admitting na kinikidnap pong isang tao. Yes. So wala pong doda, walang debate dito. Kaya nga hindi dinaan, Coach Oli, Master Judea, and Brother J, hindi na annotate Yes. ang warrant of arrest kasi nga hindi nila naipakita. It is basic procedure na hindi mo pwedeng skip o lagtawan. Kapag may dokumento ka galing sa abroad at gagamitin mo sa Pilipinas, pinapa-annotate yan Yes. sa Department of Foreign Affairs, minimum, maximum, pati sa Department of Justice. So, ibig sabihin, illegal. Illegal. So ito ay isang rendition. Tama po ang binabanggit ng Vice Presidente na dinukot si Kidnap. Pangulong Duterte at illegal na nakadetini sa ICC headquarters sa Netherlands. Pangalawa, gusto pong diinan namin dito na ito isang malubhang pagtataksil. This is a height of betrayal. Kung nasa digmaan tayo, treason ito. Yes. Ibig sabihin, inuna ni Marcos at ng kanyang gobyerno ang kapakanan nila sa interes na manatili sa politika at poder upang gamitin ang isang instrumento na bugos. In as far as ICC is concerned, Maganda to the to pag-uusapan Philippine interest, mga kababayan, bogus po ang ICC. Bakit? Sapagkat March 2019, wala na tayong treaty obligation sa ICC. Tayo po'y kumalas na dito. At ito po ay kinilala na ng Korte Suprema na valid po ang pag-withdraw ng Philippine government under the former President Yan. Duterte when we did our withdrawal on March 9, 2019. So therefore, hindi po pwedeng gamitin ni Marcos ang illogical at isang distorted, baluktot na uri ng pananaw na hindi siya kumikilala sa ICC, Brother Master Judea and Coach Oli and Brother J, pero ipinatupad niya ang isang bogus na order in the guise of cooperating with Interpol. At ito ay pinuna ngayon, mga kababayan, ng isang dean ng Far Eastern University College of Law, si Attorney Tristan. At sabi ni Attorney Tristan,
ito ay isang pagbibenta, sell out of the national sovereignty, and ito ay isang high Ganun kawalang iya, no? Yes. At kaya nakikita natin ngayon na gumagalaw ang taong bayan, particular sa Mindanao, and we're hoping that this will develop into a full-blown national resistance and condemnation against the high treasonous or betrayal acts of Marcos against the interests of the Filipino people beyond kay Pangulong Duterte na pang-usaping ito. Yes, Consul. Ako, pasimplihin lang natin, hindi na, wag na natin pag-usapan kung ang pagkakahuli kay Tatay Digong ay constitutional, legal, or illegal. Sa akin lang, napaka-importante na lahat po ng aarestuhin ay dapat Due process. dadaan sa korte. Kailangan ang warrant of arrest, korte po. Kasi magkakaroon tayo ng problema kung ito ay itatago natin sa pangalang ICC. Itatago natin sa pangalang Interpol. Pasisimplihin ko ang halimbawa. Pagkalaban mo sa politika, pwede mo nang padaanin sa ICC. Bigyan ko kayo. Si Ben Tulfo. Halimbawa, hindi ka sumama sa amin, nag-independent ka, pahihinahin ka namin, ayaw mo, bibigyan ka namin ng kaso, tapos ang ICC magbibigay ng warrant of arrest, tapos arrestuhin ka, dadaling ka sa Villamor, lipad ka. Roque, halimbawa, di ba? May kaso ka. Yung si Tebes, may kakasuhan ka, ganito, kailangan ikaw ay terorista, o uhulihin ka, dadaling ka sa Villamor, ililipad ka. Etong huli, halimbawa lang ito kung kalaban ka sa politika, pwedeng gamitin ang pang-aabuso, padadaanin lang, magkakaroon ng ng akusasyon, ICC, si Marcos sasabihin, sumusunod lang kami sa Interpol. Gano'n kasimple. Tapos dadamputin ka ni Torre, sasabihin ni Torre, walang judge dito. Doon na lang kayo sumagot sa Villamor. Ay sa Villamor, dahil sa Villamor, dadaling ka namin sa ICC. Doon ka magpakita ng Tapos tayo, malaking halimbawa, si Dilima gustong gumante. Si Cayetano, ipahuhuli din sa ICC. Paano kung umagri ang ICC, tapos magpalabas ng red notice ang Interpol, sabihin ni Marcos, kami ay sumusunod lang. Damputin si Cayetano, Darlene sa Villamor, ilipad. Ano sasabihin niya? Asan ang warrant? Doon ka magpaliwanag. Nakaw. Malaking problema. Malaking problema ano talaga po ba yun. ang martial law? Warrantless. May Warrantless warrant, arrest. hindi natin maintindihan. Bakit? Hindi inisyu ng korte natin. So, napaka-importante. Nawalan pa ng silbi yung Kaya nga may Supreme 3 Court. branches tayo. Kaya tayo may separation of powers para nawawala yung kuntsabahan. Connivance. That is very, very important. Pag inalis mo na yan sa taong bayan, yung karapatang pantao niya mawawala. So wag po natin alisin sa mga Pilipino. Katulad niya, mayroon sinabi, yung mga fake news. Dadamputin namin kayo. Ano to, damputan na lang tayo? Yung gusto nyong damputin, basta nyo dadamputin. Yes. Kung meron kayong gustong gawin, huwag nyong padaanin kay Torre. Padaanin nyo muna sa korte. Yan ang purpose ng korte para sila ang humusga kung tama ba o mali. Yung warrant ba? Isang tanong lang. Yung warrant ba na ginamit nila panghuli kay Tatay Digong dumaan sa korte ng Pilipinas? Simple. Huwag na natin pagtalunan kung ano-ano pa. Dapat po, nire-respeto natin. Kung magpapasakop na lang tayo magpapasakop, tanggalin nyo na Supreme Court. Yes. Tanggalin na natin ko. Wala rin pakinabang. Kayo na lang ng kayo. Oo. Actually, nakakahiya ang nangyaring yun, Jay, no? Before kayo balik sa inyo, Master Judea and Coach Oli. Sapagkat yun po ay isang state-sponsored kidnapping. Oo. So, kinidnap po si Pangulong Duterte. Walang patumpik-tumpik po ang ating pag-determine nito sapagkat ang warrant of arrest bogus ang nag-issue. May warrant o wala, ang ICC ay bogus entity sa Pilipinas. At hindi tinatanggi ni Marcos yan, Coach. Sabi niya, hindi ko kinikilala ang ICC. Pero we are obligated and mandated to cooperate with Interpol. Palusot, ang Interpol can only coordinate
can only recommend but they cannot enforce. Yes, that's Therefore, the decision para dukutin si Pangulong Duterte was made by Marcos. At anong ginamit niya? Malinaw. Tama ang punto mo, Coach Oli. Ginastusan ito ng gobyerno. Ang nagpa-charter flight, sila Marcos. Ang gobyerno. Therefore, ang ICC hindi gumamit ng resources. Yes. Tama ang description ni US President Donald Trump that the ICC works like a mafia. Like a syndicate, pwede mong bilhin pala Yes. ang ICC para magpawarrant ka and then gamitin mo ang poder ng gobyerno, magpadukot ka ng tao. Yes. Iyan ang nangyari kay Pangulong Duterte. So therefore, every Filipino na sa tamang pag-iisip at may matinong paninindigan sa pagmamahal sa bansa, tayo ay may katarungan, Jay, Coach Oli, and Master Judea, na ipanawagan ang agarang pagbabalik kay Pangulong Duterte sa Pilipinas without any condition at i-terminate ang illegal na pagkakadetini sa kanya sapagkat from the very start it was an abduction, a kidnapping known in that context of rendition. Pagdukot po yun, illegal. Jay. Dugtong ko lang bago natin pa. Maiksi lang. That is actually that is very very dangerous. Dangerous. Yung questionable ang warrant of arrest and search warrant. Kasi dadamputin ka lang tapos Itatapon ka. Saka ka na magpaliwanag or papasukin yung bahay mo, isi-search mo. Kaya nga ngayon nakabantay sila sa bahay ni Mayor Baste Vigil, mula pa kagabi. Oh, di ba? So, tapos ano sasabihin sa'yo? Walang judge dito. Papasok kami sa ayaw sa gusto ninyo. On our terms. Saka kayo, kung may reklamo kayo, magreklamo kayo. Dangerous. That is very dangerous. Dangerous. Bakit ganun na, no? Ang nangyayari sa Pilipinas? Malinaw, di sinasabi ni Coach Eli, pati ni Ka Eric. Ang linaw, di ba? Ito mga banateros. Ang linaw, di ba? Kidnap. Walang due process. Di ba? Ang linaw nung sinabi nila. Pero ito lang yan eh. Sino yung gagawa ng mga steps para mapabalik si Tatay Digong? Di ba? Kung ang ICC, sinasabi ni Coach, ni Tatay Eric, Ka Eric, na parang mafia, sino ang gagawa ng paraan para maibalik si Tatay Digong sa Pilipinas? Di ba? Mga kayon, ito pakiusap ko sa inyo. Paki-like and share itong video natin para kumalat, kumabot. Paabutin natin sa ICC. May mali eh. Definitely may mali. Sobrang masyadong nagdo-dominant na to the point na parang martial law, na parang dictatorship na rin yung dating eh. Tama sila eh. Na pagka merong gustong ipadampot, idadampot na lang, walang due process, walang mga warrant of arrest na pwedeng dadaan, na kailangan dumamo na sa mga Supreme Court. Tatanggalin na natin yung Supreme Court kung wala na itong pakinabang. Kasi kayo rin naman yung nasusunod eh. Ang presidente din naman nasusunod. Di ba? May mali. Definitely, may mali. Hindi ganun kabilis na bibit-bitin mo yung isang tao, kagagaling lang abroad, i-detain mo sa Villamor Air Base, tapos papaliparin mo papuntang ICC. Kahit sila, hindi nila mapaliwanag yan eh. Diba? Definitely, may mali sa ginawa nila. May mali. Ang tanong ko kasi dyan, ano na yung mga steps na gagawin natin? Diba? Ano na gagawin ng mga... parang tayo, inaasa natin sa Supreme Court eh. Yung Supreme Court na nga, parang nawala na ng saysay eh. Diba? Parang hindi nga dumaan sa kanila eh. Ano na yung gagawin natin para maipabalik natin sa Tatay Digong, di ba? Yun ang gusto kong, yun pa yung hindi klaro eh. Di ba? Yun pa yung hindi klaro. Ang klaro na sa atin, yung pagdampot kay Tatay Digong, di ba? Kidnap, illegal, di ba? Kumbaga, walang proseso, hindi dumaan sa Supreme Court. Yan yung sinasabi nila. Medyo malinaw na yan sa atin. Ang hindi pa malinaw eh, ano yung mga steps na gagawin para maipabalik natin si Tatay Digong? At para itong ICC na to talaga para ma-expose din sila eh. Na may pagkatotoo eh, no? May pagkatotoo na pwedeng ang ICC eh, isang malaking mafia na pwede nilang kunin yung gusto nilang kunin. Tapos ang sasabihin nila, may kaso ka eh, kailangan ka namin imbestigahan. Di ba? Pwedeng pwedeng ganun eh. Pwedeng totoo eh, di ba? At talaga nakikita natin na ganun. Tapos ito, yung airplane, di ba? Sinabi, gastos ng gobyerno. O, pera pa rin natin yan. Di ba? Pera ng gobyerno yan. Pera natin yan actually. Na kinontribute natin para magkaroon ng pondo ang gobyerno. Definitely, may mali. May mali at kailangan managot kung sino yung may mali. Di ba? Etong sila Bongbong, sila Torres, saka yung mga nasa paligid niyan. Yan ang titingnan natin. Yan ang abangan natin. Kasi hindi pa pwedeng ganyan. Kung nagawa nila yan kay President Rodrigo Roa Duterte, paano pa sa amin? Paano sa mga simpleng taong congressman, mayor, vlogger,
'Di ba? Kaya nila yan. Sasabihin lang ni Torre. Sisiw yan. Eh yung former president ka, nakakuha namin. Eh yan pa. Vlogger lang, congressman lang, mayor lang. Tanod, kagawad, simpleng tao lang. Eh kaya nila yan. 'Di ba? Pero may mali. Para nawawala ng saysay yung Supreme Court. Dapat yung Supreme Court magsalita rin. 'Di ba? Dapat magpaliwanag din sila. Anyway, mga kayon, abangan natin to. Talagang medyo habang tumatagal, lumilinaw din kahit papano. No? I'm sure naman may tiwala naman ako kay BP Inday Sara, kay Attorney Harry Roque. Alam ko, gumagawa din ng paraan yan para maibalik si Tatay Digong. Pero tandaan nyo, gaya na sinabi ni Tatay Digong, may hangganan ng lahat. Darating din yung araw nyo. Kaya yung PDP laban, yun ang papasukin natin para ma-save muna nila si Tatay Digong, si BP Sara, at si BP Sara mismo ang magsisave kay Tatay Digong, di ba? Suportahan natin, ipakita natin yung full support. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Huwag kayong matatakot o mahabag. Kaya natin to kasi marami tayo. Naglabasan na sila, galing na ako kanina sa Liwasang Bonifacio. Ganun kadami yung tao. I-upload ko dito. Inuna ko lang to reaction natin. Maraming salamat mga kayon. Hanggang sa muli, Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan. God bless po. Thank you.